Di ba? Nandun tayo noong November 7, tumanggap ka ng busi. Opo. Doon ko nga nakita eh. Kasi ako daw yung pinakabatang nakatanggap ng Gusi Peace Prize. Dahil yan sa aking philanthropic works for the past 10 years. Bago po ako na-awardan ng Gusi Peace Prize, nakatanggap na ako ng 3 philanthropies of the year. 2020, 2021, 2024. Kaya, sobrang karangalan na matanggap yun bilang pinakabatang nakatanggap ng Gusi Peace Prize. Parang Nobel Peace Prize. Yan. Tapos may yan. Oh, pero alam mo Wilson, yung Esplanade, di ba? Ang ganda na ng Esplanade. Ano masasabi mo na ang FFCCCII gusto nila Dr. Cecilio Pedro ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce na i-extend pa. So siguro pag palarin ka na maging mayor, ang ganda na magtulungan kayo. Diba? Alam nyo, politiko, I'm a businessman. Kahit gaano kasarap ang pandesal dito sa Kamuning Bakery, pag hindi mo mamamarket, walang bibili at walang pupunta. Ganun din po sa Maynila. Napakaganda ng Esplanade. Pinagawa ng national government. Pero pag di mo yan pupromote ng tama, hindi mo yan gagamitin, hindi mo yan talagang pakikinabangan, useless lahat yan. Kaya nga, hindi ko lang po mas pagagandahin at makikipagtulungan sa local mga businessmen sa Maynila na palawakin pa yun, ipopromote pa po natin yan. Ako mismo yung pupunta, magpopromote, magdedate. Kaya nga meron akong programa sa television yung We're in Manila eh. Isang paraan ko yan para mapromote yung kagandahan ng Maynila. Hindi lang kagandahan ng Maynila, matulungan yung mga local businesses na nandun. Imagine mo may Esplanade ka, hindi lang naman lugar na po-promote mo. Mapopromote mo yung pagninegosyo doon sa lugar. May mga nagbebenta na doon ng mga pagkain, nagbebenta ng mga souvenirs, may mga ibang turista na nga na pumupunta. So it doesn't just promote the city, it gives Manileños additional livelihood and income generating work. Yeah, at may nag-shooting na nag-shooting doon ng My Love Will Make You Disappear. Oh, yun. Kim Pao, di ba? Yun na nga. Siguro sa Quiapo daw kayo kakasal. Nabasa ko somewhere sa Quiapo Church daw kayo kakasal. Kailan kayo kakasal nila? Pinagtatanong. Siya na ba ang ideal woman ninyo talaga sa buhay niyo? Siya na ba hinahanap niyo for wedding? Alam mo, hindi. Alam niyo po si Rian, hindi ko po sa ideal woman. Parang, she's my dream. Dream woman ko. Lagi ko sinasabi sa kanya, hindi na sa kagandahan niya na sa physical. Pinagyayabang ko palagi. Sobrang talino niya Rian. Minsan, hindi nakikita kasi pag kumenta ka, nakapokus doon. Pero sobrang talino niya at napakabusilak ng puso. Sa kanya nga ako humingi ng mga advice eh. Isa nga yan sa pinag-agreean namin nung unang pagkakilala kami. Yung plano namin, pag tumanda kami, na gusto namin magtayo ng isang komunidad na ang tawag ko nga, Sustainable Village, na magtatayo kami ng isang komunidad, na nandun na yung pag-aaral, mga eskwelahan, yung palengke, livelihood, at nandun na rin yung hospital. All working, sustainable, sila, doon na rin sila nakatira, doon na rin sila nag-negosyo, doon na sila nag-aaral, at meron na rin silang hospital sa isang komunidad. Ngayon lang ako nakakita ng ganoon na pareho kami ng pangarap sa buhay pagtanda. At nakakatuwa na itong pinapangarap namin na Sustainable Village, akala ko nga gagawin ko sa ibang lugar. Yung pala, sa Manila namin to gagawin. Kung mabigyan tayo ng pagkakataon, matutukan ko yung 3K, yung kabuhayan nila, kalusugan, at kaalaman o edukasyon. Maging sustainable at maging sustainable at pangmatagalan na tulong para po sa Manila. Okay. Ngayon,
mag-ano tayo for 10 questions. Pero si Wilson will say something, yung support yung mga Filipino-Chinese businessmen kay SB, grabe din, no, Wilson? Marami din na interest sa kanya. Businessman siya. Pero may aming tatanong sa media, maraming nagtatanong sa Facebook Live, kailan daw ang target wedding niyo? Saka saan niyo gustong gawin na dream wedding sa Manila? Totoo ba sa Quiapo, sa Intramuros ba? Saan ang magandang ideal dream wedding sa Manila? Devotee siya ng ano yun. Opo. Kaya siguro tinatanong ni Sir Wilson kung sa Quiapo Church. Kasi po, 16 years na po akong devotee o devoto na po Nazareno. 16 na taon na ho akong lumulupit, sumasampa, at kasama ng mga kapatid kong devoto. Ngayon nga po ay parte na ho tayo ng Hijos del Nazareno Basilica, yung nangangalaga sa mahal na puon. At kung magkakaroon man ng pagkakataon na ikasal tayo, actually na pag-uusapan namin riyan yun. Na, siyempre, if ever man, gusto ko po sa Maynila, kaya dano ko, okay lang po sa Quiapo Church. Kasi parang wala pa yata mga recent past 10 years o 20 years na kinasal doon na malakihan. Sabi ko nga, pagagandahin ko yung Plaza Miranda eh. Gagawin ko talagang tourist spot eh. Kumbaga, gagawin ko yung makaluma na wedding. Kasi yung iba, pumunta sa Europe, nagsusuot kung ano yung tradisyon ng mga suot ng mga European countries, eh pwede naman gawin dito sa sarili nating bansa. Ang ganda-ganda ng Plaza Miranda, ilagay mo lahat, sabi ko, lahat na nagbebenta doon, lahat ng vendors, doon kami order ng mga pagkain. Dadamitan mo sila ng mga tradisyon, ng mga Filipino outfits. At, hindi lang, tapos masaya ko dahil, siyempre, deboto ko ng Nazareno. Masaya ako na, if ever doon ako ikasal, masaya ako na doon mangyari. May target date na ba? Para sa akin, hindi naman. Ilang beses at tinanong ng mga friends natin yan. Definitely, hindi ko po gagamitin ang pagpapapose, ang pagpapakasal, para lang sumikat ngayong eleksyon. Kung mangyayari yan, pagkatapos po lang lahat ng ito, kahit anong mangyayari sa eleksyon na to, hindi ko po gagamitin yun. If ever mangyari yun, pagkatapos po, ginagawa yan ng mga traditional politician. Ayoko po sanang gawin dahil ayokong gamitin si Rian bilang artista, yung kanyang kasikatan dito sa laban na to as much as possible. Kung mangyayari man po yan, pagkatapos ng walang election. Holy Week message. Holy Week na kasi. Holy Week message. Ipagdasal niyo po ang ating bansa, hindi lang Maynila. Simula bata po ko, alam ni Rian to, isa lang ang dasal ko para sa iba. Love, peace, and prosperity po sa buong mundo. Magbibisita iglesia po kami. Yan po yung tradisyon namin, every year na family. Opo, sa buong, taga Manila kami, talagang yun na po talaga yung bisita iglesia namin. Alam niyo, nung bata ako, 14 churches, simula bata ako, kapag tanda ko, 14 na church, mag-umpisa kami sa balik-balik. Tapos pupunta kami ng Loreto, 2 simbahan doon. Tapos pupunta kami sa San Sebastian, San Agustin, ng Manila Cathedral. Halos lahat, iniikot namin sa buong Maynila. Tradisyon na namin yan. 14 churches, yung Stations of the Cross. Yan yung ginawa tradisyon ng tatay ko. Siya mismo nagdadrive. Nung wala ng tatay ko, ako na po. At yun lang po yung gagawin namin sa tingin ko. Walang kampanya ha. Walang kampanya, walang halong politika. Gagawin lang namin kung ano yung ginagawa ng pamilya namin simula nung bata kami. At kailangan natin yun. Kung kailangan natin i-develop yung sarili natin physically, kailangan natin magpayaman o magpa-asenso financially, kailangan din natin yung tulong ng Panginoon spiritually. Yeah. Actually, parang pahinga naman yun. Hindi naman para trabaho sa amin yun. Parang pahinga na rin yun, oras po para sa pamilya at para sa Panginoon. Pag gawin pelikula ang
Summer Sosa story, sinong gusto niyo artista na ngayon na ang Summer Sosa? Wilson, tinanong mo na kanina na artista. May nulit mo. Sino? Hindi pa lang napili ka. Sino artista gusto mo pag Summer Sosa? Sino ba mga And bakit? artista? Sino ang bagay ng Summer Sosa? Ako na lang. Oo nga, pwede ka naman mag-artista, di ba? Hindi ko po kasi naisip pa yan, pero kung sino man, okay lang kahit ano, hindi naman po ako, hindi Sino naman ako favorite mag- mo na artista na nakili mo? Aside from Liam. Aside from Liam. Sorry ha. Sino ang paborito ko? Pinahirapan mo ako, paborito ko si Rian eh. Si Rian lang, sa lalaki. Hindi ko favorite yun. Huwag yun. Wholesome tayo, huwag tayo sa... Yan, pag-iisipan ko. Pag-iisip mo, wala po may pasensya. Sa story. Hindi ako magaling dyan. Magaling ako sa business, sa pamumuno, sa leadership. Pagdating sa showbiz, medyo wala po. Yan. Pero eto, simulan na natin pagtatanong. Gordy Rula, yes, Gordy. Lakasan mo na lang. Dalawang tanong po ako. Para ko lang sa kay Rian. After your victory of today sa mga kapalaran kasi ano yung tatapos-apan ni Rian na pagiging suporta sa mga gagawin? Anong role niya? Anong role niya? Minsan na napag-uusapan namin, sabi ko, sana matulungan niya ako sa pagpopromote ng Maynila. Of course, she's an artista. Kilala siya. Magamit niya yun to promote not just the beauty of the place, but other local businesses as well. Actually, hindi pa nga nag-uumpisa, hindi pa ako nananalo, ginagawa na namin eh. Dahil doon sa programa namin, We're in Manila. Ano napapag-usapan na gusto niya sana po bilang participation dito? Alam niyo po, bilang partner ko in life, si Rian, every decision na ginagawa, natatanong ko po siya. So, hindi lang sa pagpopromote po ng Maynila, even decision ko po para sa mga tao, decision ko sa pagbibigay ng kabuhayan, natatanong ko, alam niyo ba yung pinamimigay kong kabuhayan na Show Maynila, na food cart? Siya ako nakaisip ng pangalan na yun. Napakagaling at napakatalino niya kasi sabi ko po, alam mo, sa dami ng pinamimigay kong negosyo, sa binibigay ko mga kabuhayan, kasi nagbibigay ko ng bigasan, parisan, peso sa palengke, tas Show My Cart. Yung Show My Cart, ang pinaka umaasin sa mga kababayan natin. Kaya sabi ko, yun na lang ibibigay ko kasi hindi siya mahirap gawin. Hindi ka mamamalengke, hindi ka masyadong magluluto, hindi ka magpiprito, hindi mo kailangan maging magaling magluto, o kaya maging magaling. Tubig lang siya, maliit ang puhunan, tapos ang laki-laki ng kita. Sabi ko, kung this works, kaya sabi ko, doon tayo mag-focus sa saan nag-work. Kaya nag-focus ako sa Show My Cart. Sabi niya, sige, bigyan natin ang pangalan, Show Maynila. Kaya ngayon, I'm so proud na meron na ho tayo more than 500 branches of Show Maynila sa buong Maynila. Alam mo, Mayor Esty kasi, yung marami nagsasabi, yung siomay naman mo kasi, ang sarap. Sobra. Sobra. Ang tawag nila doon sa siomay namin, ng Show Maynila, Giant Siomay. Kasi yung ibang siomay, ganyan kaliit eh. Kamping piranggot. Ito parang ganito eh. Parang meatball na nga daw ang dating. Dalawang siomay lang, which is 10 piso isa, may kasamang rice, talagang tipid meals. Patok na patok sa mga estudyante, pati sa mga nag-work. At lahat naman na kayo, kumakain ng siomay. Yeah. Diba? Gordy, yes. Pwede mo clear lang din, nung lumabas kasi sa YouTube na pinakita yung napakagandang bahay sa St. Pag-clear lang mo ang incident ko, saan ko talaga kayo nakatira. Alam niyo po, I am very transparent. Yung bahay po namin sa Sampaloc, doon ako pinanganak, doon ako lumaki, doon ako tumira, doon ako nakarehistro, at doon ako bumuboto simula bata ako. Siyempre, nung umasinso ako, at alam niyo naman lahat yan, ang dami ko na pong nabiling properties. May nabili ako
mga lupa, commercial space, buildings. Hindi lang ho sa Maynila, hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa Quezon City. Nakapili pa ako ng mga ibang ari-arian ko sa ibang bansa. So, talagang wala po akong tinatago. Kaya nga nilabas ko yan sa YouTube para ipakita na na-attain ko na po yung mga karamihan sa mga pinapangarap ng ibang mga tao. It goes to show lang na hindi ko po pag-iinteresan ang pera ng Manileño. Lahat ito, meron na ako bago pa ako manalo o mamuno sa Maynila. Sigurado sila na hindi ko babawiin o pag-iinteresan kasi ang paninira ko ng iba, lalo na mga kalawang kong matatamis ang dila at ng kanilang mga vloggers. Pag nanalo daw ako, babawiin ko daw lahat ng ginastos ko. Wala akong babawiin. In fact, titriplein ko times 10 pang pagtulong. Kung ako'y nakapagbigay ng sangkatutak na mga negosyo at kabuhayan sa mga Manileño, ang sabi ko, pagkapanalo ko, maglalaan kagad ako ng bilyong pondo para bigyan ng puhunan yung gusto magnegosyo at magbigay ng kabuhayan sa mga gusto umangat sa buhay. Yes, ang ganda na sinabi niyo, transparent kayo. Piling ko, Mayor, kaya nga 38% na kayo ngayon sa survey, no? Kasi konting na lang yan. Bongga. Yes, alam niyo, may tinatawag tayong sa survey trajectory. Minsan, iniisip ng iba, pag lamang pa yung kalaban, iisipin nila, ay lamang siya mananalo. Wag ho, survey ang titignan nyo. Tignan nyo ho, yung tinatawag na trajectory o pag-akyat. Siyempre, nung unang survey, sinasabi nila, sobrang baba ako, hindi pa ako tumatakbo nun, hindi pa ako kilala. Ngayon, unti-unti na ako nakikilala ng mga kababayan ko sa Maynila, naririnig nila yung mensahe ng pagbabago, nagkakaroon ako sila ng pag-asa. Kaya ngayon, paakyat na ng paakyat, at ang tunay na survey na lagi ko sinasabi, hindi lang yung mga nakalathala na yan. Ang tunay na survey, yung nandun sa grounds. Kaya lagi kong pinupost sa Facebook ko Facebook Live, walang edit. Panoorin nyo ho, sa lahat ng kandidato, sino ang pinaka-tinatao, sino ang pinaka-sinasalubong, sino ang pinaka-maraming naghihiyawan. Hindi ho yan para ipagmayabang, para ipakita yung katotohanan. Nasapit na po ang mga Manileño sa pagbabago. Walang edit yung mga videos ko sa Facebook. Facebook Live yan. Lahat yan organic, hindi yan katulad ng iba na i-edit nila, papakita maraming tao, sila lang. Ulitin ko po ha, wala akong partido. Mag-isa lang ako. Wala akong makinarya. Yung mga kalaban ko po, isang kandidato pa lang sa kanila, meron na ho silang 43 na kandidatong kasama. Dito pala, puno na tayo kung kasama nyo yung lahat ng kandidato nyo Kaya yung rally nila mukhang marami. Imagine mo, ikaw yung magsasalita. 43 kasama mo. 6 ang konsehal mo bawat distrito. 6 ang distrito namin. 36 na yun. May 6 pa silang congressman. 42 na yun. Dagdag mo pa yung vice mayor. 43 na. May tig sa 10 lang na pamilya yun dahil doon sa rally. Puno na Ang dating, sila-sila kaya kami sa natatawa ako Kumbaga, salita na sila salita, palakpak na palakpak, pinapakita nila marami, sila-sila lang din yun. Ang maganda po sa akin, kaya masaya ako, very organic. Kagaya ng pagbaba ko sa Tondo kagabi, Distrito 2, hindi ko kilala yung mga tao. Ang dami doon, lolo, lola, nanay, tatay, kabataan. Ngayon lang ako narinig, ngayon lang ako nakita. Kaya sabi ko, sobrang salamat, thank you Lord. At pinakita mo sa akin yung tunay na suporta ng tao, tunay na pagmamahal. Yun po para sa akin ang tunay na survey. Kaya masaya ako na nagigising na yung mga tao. Sinabi ko kanina, may kultura ho ng pananakot sa Maynila. Hawak na mga kalaban natin yung mga chairman. Kaya yung ibang mga constituents sila, takot magsabi ng kanilang ibubuto. Pero tuwing ikot ko, ang saya-saya ko, unti-unti na ho silang lumalantad. Sinasabi nila, SB talaga kami rito. Huwag lang kayo maingay. SB lahat ng tao rito.
Ang dami ng kontrabida rito kaya ayaw namin magsalita. Pero ngayon, lalantad na kami. Kaya pasalamat po ako sa lahat ng mga kababayan ko. Lumantad na po kayo lahat. Huwag kayo mag-alala, palakas tayo ng palakas. Kaya na sinabi ko po, ipapanalo ko po kayo. Yes, oo. At alam mo, SB, nakaka...